Napatunayan nga po mga idol ng Golden State Warriors na malaki talagang kawalan ang hindi paglalaro ni Al Horford matapos silang matambakan ng Portland Trail Blazers. Kung inyo nga matatandaan, hindi nga dito naglaro si Horford since mismo nga ang head coach na si Steve Kerr ang nag-insist hindi nila paglalaruin si Horford ng back-to-back games. Para nga sa inyong kaalaman, meron nga pong 13 back-to-back games ang Golden State at inaasahan na hindi siya makakapaglaro sa tracing ito. Ibinulgar ng Golden State na mismong si Horford ang magdedesisyon kung sa una o pangalawang game siya maglalaro. Kaya dahil nga sa sitwasyong ito, mapipilitan ng coaching staff gamitin si Quentin Post bilang pamalit niya. Ang problema, hindi pa rin naman ito masyadong magaling sa rebounding, depensa and pick and roll plays na siyang magpapahina ng gusto ng kanilang opensa at depensa. Kaya hindi na nakakagulat bakit sila natalo sa kanilang last game. Samantala, kung inyo ang napansin, though nakapagtala si Anthony Edwards kahapon ng 31 points laban sa Lakers, halos wala rin naman siyang naging impact sa game. Hindi na rin naman sa kanya naging madali na makapag-drive sa ilalim at makagawa ng plays para sa mga kakampi. Bantay sarado nga siya ni Jared Vanderbilt at ni Marcus Smart na siyang nagpapalitan sa kanya. Mismong si Edward nang nagsabi malaki ang pinagbago ngayon ng Lakers mula nang tinalo nila ito. Sa kanyang post-game interview, sinabi nito hindi talaga siya masyadong nakagalaw na maayos since sa una pa lang pinipisikal na nga siya masyado at dinidikitan lalo ng mga defender na sina Vanderbilt at Marcus Smart. Halos wala rin naman siyang nagawang libreng tira na rason bakit bigla na lamang natambakan sila sa second half. Hindi rin naman siya nakakakuha ng mga tawag sa referee kahit pinipisikal at hinahawakan na siya ni Marcus Smart kapag sinusubukan niyang gumawa ng score. Kaya kailangan talaga niya mag-ingat sa kanilang magiging rematch sa susunod na araw. Sa kabilang banda, tagumpay na naipanalo ng OKC Thunder ang kanilang game laban sa Atlanta Hawks na siyang nagpaangat ng kanilang record sa 3-0 kung saan napinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander na nagtala ng 30 points. Pero sa kabila ng magandang performance, maraming mga analyst ang hindi kumbinsido sa kanyang playing style lalo sa kanyang sinasabing signature move. Marami ang nakapansin pa ulit-ulit na lamang ang bumabagsak si Shai Gilgeous-Alexander sa tuwing nagkakaroon nito ng jump shot. Kaya malinaw na parati itong gumaga ng paraan para makakuha ng foul sa pag-flap ng kanya mga ginagawang tira, which is hindi ikinakatuwa ng mga fans. Masyado nga daw boring dahil paulit-ulit nitong bumabagsak habang siya ay tumitira. Kaya oras na rin naman para sa mga referee na pigilan ang kanyang signature move na siyang nakakasira ng gana. Ibig sabihin, kailangan nga nilang bigyan ng technical foul para tigilan na niya ang kanyang pagpa-flap. Signature move nga nito, tira, tumba, free throw.